Ang pangarap ko po para sa aking pamilya ay mabigyan ng magandang buhay ang aking mga magulang, gayon din po aking mga kapatid. Gusto ko pong maging valedictorian po din sa paaralang ito upang maitatak ko po sa paaralang ito na hindi po hadlang ang maging isang mangyan para makapag-aral. Pumapasok po ako kahit walang baon dahil po gusto pong makapagtapos sa pag-aaral. Gusto ko pong maging teacher po balang araw. Kasi gusto pong matulungan po ang aking mga magulang para mataguyod po sa kahirapan. Doon sa kabundukan, kami isinilang may sariling kultura na kinagisnan sa halip na turuan, niloloko lamang kami. Hindi sa layo ng lakarin patungo sa paaralan, hindi sa kultura o lahi ang hadlang upang makamit ang karunungan. Yan ang nais patunayan ng mga batang tadyawan mula sa lahi ng mangyan. Kaya naman, binisita ng Eagle News Service ang isla ng Masaging upang hatidan ng school supplies at goodwill bags ang mga mag-aaral. Mahigit 2 oras mula Calapan City papunta sa unang stop ng grupo, ang isla ng Masaging. Kung saan una naming binisita ang Masaging Elementary School. Pinuntahan din namin ang Masaging Annex High School. Ngayon, babalik tayo dun sa dati kong paaralan ng elementary sa high school. In-expect ko ngayon yung elementary medyo maayos na kasi nung before, nung nag-aaral kami, yung mga classroom hindi pa siya ganun kaganda. Saka yung mga blackboard hindi pa ganun kaganda. At sa high school naman, sana nadagdagan na yung mga classroom nila. Kasi nung kami, hati po kami sa isang room. So, at ang section nun is isa. First year, second year, third year, fourth year. Isang section lang na merong 40 students sa isang classroom. So, sana ngayon, kung sakali na pagpunta natin doon, madagdagan na sana yun kasi ang alam ko, mas dumami yung mga pumapasok doon kasi lahat po ng karatig barangay ay doon na rin nag-aaral. So sana mas maging maayos at meron na silang computer room kasi sana hindi na nila na-experience yung na-experience namin kasi meron naman ng kuryente doon.
Kinabukasan, maagang tumulak ang grupo patungo sa aming pangunahing pakay sa islang ito, ang mga Tadyawan na nasa pamayanan ng Parangan sa Pola, Oriental Mindoro. Nang masaking 1-2. Narating na natin ang Sitio Taguan kung saan magsisimula yung paglalakbay natin patungo sa Barangay Parangan o pamayanan ng mga mangyan. Pagod na pagod ko na. Malayo pa? Uy, buti wala tayong bitbit. Oh, inakit na nila. At na muna. Habang hintay natin sa kapitan. So, sino yung mga nag-aaral? Lahat. Ayan. Ikaw niya din. Siya kay kuya na lang yun. Yan. Sige po. Yung kinder. Yung kinder. Eh, bakit tayo bibiro? Yan, may storybook na. Wala kayo ng Friday doon? Ay, nakita niyo ba ako kahapon? Po. Ayun. Meron po kami ditong bigas, pero yung bigas po namin ay papamahagi sa meron po kami konting noodles po. Per sambahayan po namin ibibigay. So, yung mga tatay at nanay po ay magkasama. Di ba? Mag-asawa, magkasama na po kayong pipila. Po! Salamat po. Dun sa paghahatid ng tulong, masaya ako kasi nakikita kung gaano kasaya yung mga bata. First time ko makarating doon sa lugar. So parang ang saya na nakita mo na nakangiti sila lahat na kahit hindi mo kilala. Tapos parang nagpapasalamat sila ng personal sa'yo. Ayun, so sana sa sunod, mas makatulong pa tayo kasi sabi nga nila first time na nagkaroon ng ganun, may nakapunta na isang organisasyon sa kanila. So ang sarap po sa pakiramdam kahit nakakapagod pero nakatulong ka. Ayun, parang yun po yung mas maganda sa trabaho natin na kung kaya naman natin, bakit hindi? So dapat ganun yung iing ng bawat may kakayanan na tumulong. Salamat po at nakabigyan niyo po kami gamit. Maraming salamat. Nasabi ko po ay nagpapasalamat po kami. Maraming salamat po dahil po sa pagkakataon pong ito na kami dinaanan po ng hindi magandang panahon ay sa tulong at bigay na ninyong binibigay sa amin ay isang malaking katulungan lalo po sa aming mga mag-aaral. Maraming salamat po. Yung malaking tulong na po ito sa amin na kahit po, dahil minsan lang po makakapag-abot dito po sa katulad namin pong minorities. Kaya nagpapasalamat po kami sa mga taong pumunta at tumulong dito. Nagpapasalamat kami at kayo ay nakarating dito sa amin. Nakapagbigay kayo ng biyayan tungkol sa amin. Maraming salamat po! We are one with 25! Sa
Sa aming pagtungo sa pamayanan ng Parangan upang maghatid ng kaunting tulong sa mga katutubong mangyan, ay aming nakilala si Albert Prelago, isa sa mga batang kabilang sa lahing Tadayawan. Agad namin siyang napansin dahil sa kaniyang taglay na kapansanan, at nang siya'y aming makausap ay aming napag-alaman na hindi lamang ito ang iniinda ng munting bata, kundi may kinakaharap pa siyang suliranin sa kaniyang pag-aaral. Ayon sa kanyang lola Corazon, ay pinoproblema nilang maglola ay ang kawalan ng birth certificate ni Albert na siyang hinihingi ng paaralan para makapagpatuloy siya sa kaniyang pag-aaral. Ay, ang problema ko dyan sa aking apong yan ay birth certificate nga. Gusto kong mapag-aral ng ayos ay hindi din naman baka daw mapatigil din at walang birth certificate. Ay, hindi ko naman makuha ang karnyan at ang inahingi din ay birth certificate. O ay paano pa ako makukuha yun? Ay napasok grade 3. Ay, buti nga taka grade 3 yan sa Herrera. Parang naaawa na rin ang ang maestra. Ay tapos naman ngayon nga nilipat ko nga din, gawa ng ako'y nahihirapan pag doon pa. Kako'y din nakakututoy ikaw at masasalubong kita paghapon. Kaya din ko yan pinapasok. Nais maipaayos ang birth certificate ay hindi nila kayang bayaran ang kaukulang gastos para rito dahil sa hirap ng kanilang buhay. Sa ako, ang inahingi naman sa amin ay 700. Yun daw, ang tubos yata sa ay 140. Bago magapakon daw kami sa Kalapan ay 300. Awan ko pa yung 300 kung aanhin pa yun. Ay kaya sabi ko, wala man akong gayong kalaki. Ito nga kainin namin ay kung wala yung anak ko ay wala ang magapakain sa amin. Sa kabila ng suliranin nilang ito, ang tanging pangarap ni Lola Corazon sa kaniyang apo ay ang makapagtapos ito sa pag-aaral. Pangarap ko po sana diyan makatapos dahil nga sa lanta siya. Kung ako ang atanongin talaga, gusto ko siya makatapos. At siya sa lanta ay wala magagawa sa hirap ng buhay namin. Ganun eh. Kaya naman, kahit nahihirapan si Albert dahil sa tinataglay na kapansanan, ay patuloy pa rin siya sa kaniyang pag-aaral at naglalakad ng halos 1 oras patungo sa paaralan. Isang oras lang. Ano oras ka gumigising pag umaga? Minsan po alas 6 pag Aming nakita sa munting bata ang determinasyong makapagtapos sa kanyang pag-aaral. Subalit nang siya ay aming tanungin kung ano ang pangarap niya, ang tanging sagot niya ay ang pangarap niya na magkaroon siya ng paa at muling makita ang kanyang mga magulang na ilang buwan na rin niyang hindi nakikita. Magkameron po yan. Ng ano po? At sana bumalik na po kayo dito. At upang matulungan si Lola Corazon at Albert ay aming kinausap ang EBC Correspondent Team ng Oriental Mindoro para katulungin sa pagresolba at matutukan ang suliraning ito.